And paano pa gamitin ang ating mga school forms kasama na rin yung class record. Open muna po natin itong file, pero bago yan, i-right click muna po natin. Then, show more options, properties. Pag may nakita po kayo ditong unprotect ba yan, basta may makikita kayo dyan, if ever na lumitaw, i-check nyo po siya, then click apply and then okay. Ayan. So dahil nagawa ko na, hindi na siya lumitaw. Ayan. Gawin nyo po yun sa lahat. Ayan. Punta muna tayo sa card, sa e-class record natin, sa e-class record natin. Ito yung ICT11D. Yan kasi yung section ko, automated e-class record. Ayan. Ang kagandahan po nito, ma'am, sir, yung auto-highlight po natin para mas madali tayo mag-encode ng grades. Mas madali natin makikita, hindi tayo maduduling maglagay kasi naka-diretso, naka-row at column. Ayan. Mas madali tayo makakapag-encode. Ano pa? Kung mapapansin nyo po, meron dito tayo sa taas na search bar. Sa search bar, pwede ako mag-type ng pangalan ng estudyante, pero kahit yung umpisa lang ng pangalan nila, ng apelyido nila. Halimbawa, si Kadag. Ito si Kadag. Hanapin ko si Kadag mula dito. Ayan. So, hindi ka na rin magkakamaling mailagay sa iba yung score. At the same time, pwede mo rin ipakita sa estudyante or magulang yung grade nila nang hindi nakikita yung grade ng iba. Yun po isa sa kagandahan nun. Tingnan natin yung iba. Alonso. Ayan. Taas lang natin ng kaunti. Bumababa lang kasi siya. Ayan. Sa babae, meron tayong halimbawa, si Arguna. Ayun, si Arguna. Ngayon, isa pa sa maganda dito, which is basic lang naman din, yung ating freeze pane, which is mas madali na siyang mag-encode. Halimbawa, nasa performance task ka, kita mo na kagad. Bukod dun sa auto-highlight natin. Diba? Then, sir, paano kung gusto kong i-print to? Tapos ayoko makita tong search bar dito sa taas. Punta kayo ng summary. You are navigating grading sheet. Punta kayo ng summary. Sa summary, meron siyang hide and hide. Hide and hide. Click nyo lang to. Click nyo lang din yung sa sheet 2, which is yung second quarter natin. Para maitago yung laman nun. Balik You are tayo navigating sa first quarter. first quarter. Ayan, wala na siya. Pero sir, may dilaw pa rin siya yung auto-highlight. Lumilitaw pa rin po si auto-highlight. Ang kagandahan naman nito, kapag nilagay nyo dito yung auto-highlight, kapag pinrint nyo yan, hindi na siya kita. Hindi nyo na kasi saklaw yung part na kung saan nag-auto-highlight siya. Click nyo lang po ulit dito para kapag nag-print kayo, hindi na siya lalabas o lilitaw. Balik ulit kayo You sa are summary. navigating grading sheet. Balik ulit kayo sa summary para kapag gusto nyo na ulit ibalik yung mga search bar natin. And You are navigating first quarter. kung nagtataka kayo kung bakit may numero dito. Actually, ano yan, experiment ko lang din. If ever, halimbawa gusto kong ilagay yung 10 ng mabilisan. Tapos grupo sila na bibigyan ko ng 10. Click 10 nyo lang. Automatic na po yun mag-score. Depende kung gaano karami yung ilalagay yung score. Or mag-encode ng score dun sa ano. Ayan. Zoom in natin.
So, sample lang naman to, no? Ayan. So, yun ang kagandahan niya. If ever na kung hanggang saan kataas yung score na ilalagay nyo dito sa taas, di ba? Depende. At ano pa? Etong submit names yan. Sa submit names, ginagawa ko to at hahanapin nyo muna yung file kung saan siya nakasave, macro. Ito ay para sa grading sheets. Ayan. So, dito tayo sa demo files natin, which is ito yung grading sheet natin na ipapasa kasi sa amin merong grading sheet. Submit natin. Ayun. Automatic na po na malalamnan yung grading sheet ng pangalan kung ano yung naka-encode doon sa ating class record, automated class record. So, which is, ito yun. Ayan, lalaki at babae. Automatic na po siya. So, hindi ko pala napakita na wala siyang laman, ano. Tingnan natin kung pag binura ko to, then save natin. Submit ulit natin yung names. Dun ulit. Which is yun yung burado na. Binura ko na. Then click save. Tingnan natin kung magkakalaman. Para legit. Nasaan na siya? Ito siya. Burado yan kanina. Binura natin. So, paano naman gamitin tong grading sheet na to? At kung may list kayo ng names ng mga teacher, pag pinasa nyo sa kanila yung grades, para alam nila yung nakuhang grades ng mga estudyante, which is meron kasi kaming ganito. Dito yung subject group head, then yung subject list. Dito sa taas, pwede kayong mamili. Kung general mathematics, at ang subject teacher niya ay si Sir Romeo. At ang subject group head nila ay si Sir Ruel Arcon. Which is itong mga pangalan ng assistant principal namin at school administrator ay automatic na. Nandiyan na talaga yan. So, papalitan ko siya ng halimbawa physical education, which is si Sir John Paul. Iba na rin yung nasa ilalim. So, mag-auto-populate siya dito once na palitan yung subject grade. Subject. Kung sino yung may subject teacher na yan, tsaka kung sino yung subject group head niya, lilitaw dyan. So, ganun lang po kadali gamitin yung first grading sheet para sa first sem. Pwede mo rin naman gamitin to sa second sem. Yan, done, save natin. And then, so alam na natin gamitin si automated e-class record. Ganun lang po kapag magpiprint tayo, ilagay lang po natin sa taas para hindi makita yung auto-highlight. And then, i-hide natin to gamit yung You are navigating grading sheet. sa summary, i-hide po natin dito. Ayan. Pag balik natin sa first You are quarter, navigating first quarter. wala na yung nasa taas, wala na yung search bar at saka yung mga numero dito, pati yung submit button. Ayan. So, balik tayo, no? Ang kagandahan din na itong e-class record na to, yung mga names nito, di katulad sa dating class record na may data entry pa sa nahiwalay, dito automatic ka nang mag-encode ng mga pangalan para mas madali. So, ano pa? Yung ating ano pangalan nito? Automated temporary card. Ito ay nasa sa inyo lang naman kung gusto nyong gamitin.
Ito yung ginagamit namin sa aming pagbibigay sa estudyante kapag hindi pa final yung grade, lalo na pag first quarter. Hindi pa kami nag-aabot ng tunay na card. Pero pwede rin naman daw na card na mismo kagad dahil hindi pa naman daw yun pirmado ng principal. Kagandahan nito, yung names dito ay magbabago once na palitan nyo yung numero na nakasaad dun sa data entry. So, M1 ay si Alonso, M2 ay si Ambrosio. Kaya kapag pinrint mo siya, yung apat na to, automatic na nalilitaw dito sa apat na to. Mas madali siyang mag-print at mas mabilis. Dahil ipapakita nyo lang naman. So, present pa rin yung ating search bar, katulad dun sa class record natin, which is pag tinype natin is madali na natin mahahanap para pag nag-encode. May auto-highlight din tayo. Ayan. So, mayroon din tayong submit to SF9, which is yung SF9 natin yung card. So, ito yung SF9 template. Welcome to my awesome automated SF9. I hope you have a great time using it. Ngayon, hindi sa masyadong komplikado. Ang magiging hamon lang sa'yo dito is yung paglalagay ng pangalan ng hiwalay, last name, first name, at saka yung middle name. Which is magkasama na yung lalaki at babae dito. Ito yung data entry natin. Once na lumitaw to dito, kapag nailagay nyo na ito dito, nalagay nyo na yung data, lilitaw na siya dito. Kaya kapag pinalitan natin, may makikita kayong numero dito. Si Ambrosio ay pangalawa. So, number 1 natin is si Alonso. Number 3 si Angge. 4 si Ayaso. So, ganun lang siya kadali. At automatic na po yan sa front to. Ito naman yung sa back. Automatic na yung kung naka Alonso yan, automatic na si Alonso dito sa back. Kaya ipiprint nyo na lang baliktaran. At size na rin siya as yung hugis ng card natin, which is yung matigas na card. Ayan. Ano na lang ang papalitan natin dito, yung pangalan natin, tsaka yung pangalan ng principal. Eto, pati na rin pala to. Okay, ito yung gamit namin ngayon, which is napakadaling gamitin. Mabusisi lang to. Nakakaduling siya tignan. Kasi hiwa-hiwala yung part. Ayan, ito yung first sem. So, paano nga pala yun? Kasi ginamit ko ay sa temporary card, which is isasubmit na lang. Dito kasi mas madali ka mag-encode. Mas kita mo. Kasi, ano na siya? Kumbaga yung grades niya ay wala na siyang iba pang i-encode. Kasi dito sa data entry natin ng card, SF9, bukod sa hiwa-hiwala yung last name, first name, middle name, encoded din pati dito yung mga date of birth nila, sex, date of admission, general average ng junior high school, para kapag in-encode mo yan, automatic nang lilitaw lahat yung information dito. Yan ang magiging problema mo na lang is yung pag-encode ng grade, which is naka-freeze din siya at meron din siyang search bar sa taas. If ever na gusto nyong idiretso na dito, meron siyang ayan, makapag-encode ka na dyan. 21st century si Alonso. Ayun, nga pala, tinatamad akong galawin yun masyado.
Kaya bumabase ako dun sa temporary card na ginamit namin. Ganito paano gamitin yung sa temporary card na isasubmit dito. Which is may laman na siyang grades. Ang gagawin ko ay para makita nyo kung paano nangyayari. For example lang. Halimbawa lang ay blanco na to. Delete natin yung laman. Delete. Ayan. So wala nang laman to. Once na ma-encode nyo na yung names ng mga estudyante ayon sa pagkakasunod-sunod nila, isave ko lang. Close ulit natin. Isasubmit ko yung laman neto, which is yung na-encode ko na. Sir, ba't blanco? Ibang teacher di pa nag-aabot ng grades. Yan ang nagiging problema. Submit natin sa SF9. Tapos, punta ulit tayo kung saan siya nakasave, which is sa demo files ko nilagay. Then, submit natin sa SF9 template. Save. Welcome to my awesome automated SF9. I hope you have a great time using it. Yan. So, hindi lang halata, pero balikan ulit natin sa SF9, yung card. Welcome to my awesome automated SF9. I hope you have a great time using it. Ayan. So, burado yan kanina, di ba? Nagkalaman na po siya. Automatic po siyang naglalaman dun sa loob. Which is, eto. Ayan, ang kagandahan yan. Automatic na siyang naglilitaw. So, close natin. Teka. So, alam na natin gamitin yung temporary card. Ngayon, pumasok na tayo sa SF10. SF9. Which is, ito na yung SF9 natin. So, sabihin na natin sa SF10, diba yung SF10 natin, almost the same lang naman ang laman ng SF9. Bubuksan ko yung SF9 ngayon. Close ko lang muna si temporary card. Ito yung template natin ng SF10. Ngayon lumalabas na ganito talaga yan. Hayaan nyo na siya. Masaya na siya. Wala pang laman to. Actually. As in, 0 pa ang laman ni SF10. Ngayon, ito yung data entry front natin. At meron din tayong data entry back. Para dun sa back nung ating lalamnan. Yun. And then back tayo. Ito yung kalalabasan niya. Once na mailagay nyo yung data entry, lilitaw yung mga names dito. Ganun ulit, parang sa SF9. Meron kayo ditong itatype na numero. Depende sa kung anong numero niya sa part. Kung saan siya ipipilter. Pwedeng dumiretso na kayo ng laman dito, pero dahil isa lang naman ang laman ng SF9 and SF10, ganito ginagawa ko dyan. Ayun po, malinaw po sa atin na wala po siyang laman. Close natin to. Isasubmit ko ngayon yung laman neto sa SF9. Balik tayo sa, ito yung SF10 template natin. Click save. Close lang natin itong lumilitaw. Laging ganyan yan. Wala namang problema doon. Open ulit natin sa SF10 para legit. Ayun po. Kung ano yung laman nun, once na may binago kayo dun sa SF9, tapos sinubmit nyo ulit dito, yun lang din kung ano yung isa-send niya. Walang yung halimbawa parang papatong. Kung ano lang yung laman nun, yun din yung magiging laman neto. Submit ka lang ng submit. Ganun lang siya. Tapos tingnan natin yung front. Yun. So, mapapansin nyo, kulang-kulang pa yung detalye ko. Hindi pa ako naglalagay ng date of birth, date of admission, at saka general average. Dahil wala pa akong nai-encode talaga.
once na upuan ko yan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Kung mapapabilis na itong trabaho natin. Actually, ginawa ko na to last year at effective naman. So, walang duda, yun lang din ang laman ng SF9 at yun lang din naman ang laman ng SF10. Maliban kung may binago kayo sa SF9, kaya dapat, kung ano yung binago mo sa SF9, yun lang din ang lalabas dito sa SF10. Isasubmit mo lang ulit. Kaya, huwag kayo magkakamali na hindi galawin yung SF9 muna. Para kapag may ginalaw kayo sa SF9, saka nyo i-submit sa SF10. Para wala na kayong gagalawin sa SF10. Huwag na kayo dito magagalaw kasi mag-iiba yung hindi magre-reflect. I mean, kung gagalawin nyo yung SF10, dapat meron din si SF9 kasi mag-iiba nga yan kasi connected sila, di ba? Halimbawa, ginawa mong 89 to sa SF10 mo ginlaw, di magiging ang nun, iba ang laman nung sa SF9 kasi yun yung nasa original. Kaya kung may gagalawin kayo sa SF9 lang kayo gumalaw ng grades. Na wala kayong magiging problema dito sa SF10. Parehas na parehas lang po yung laman yan. So, yun. May nakalagay dito, read. Halimbawa to. Nire-read niya po yung Ambrosio. Dan Michael. yan, F. nire-read niya yung nilalaman nun. Yung grades, ganun din. 92. 78. 94. So, ang cool niya, close natin ang SF10 and then, paano na? Yung ating SF18, SF5. Yung mga forms natin eh. May data entry din tayo dito sa saan naman magagaling yung data entry neto? I-copy paste lang natin yung data entry ng mga pangalan ng estudyante galing dun sa mga temporary card. Actually, gusto ko mangyari dito galing na lang din sa is it either SF9 pero lagi nga ako nanggagaling sa automated temporary card ko kasi mas madali siyang i-encode. Kasi sasubmit ko lang naman to sa SF9 eh. Ganun lang din. So, copy-paste ko to hanggang sa boys kay Solteras. And, so mapapansin nyo naman to eh dito. Hanggang dun sa boys natin. Copy-paste. I-paste natin dito sa yan. So, ganito ako mag-paste. Paste values. Ganun lang din ang ginagawa ko sa Ba't walang auto-submit, sir? Ba't di mo nilagyan ng auto-submit para dito na lang? Kasi kung mapapansin nyo, yung dami ng estudyante natin sa boys ay limitado hanggang 50. Dito kasi sa ating automated temporary card, diretso na yung boys at saka girls. Kaya kung mag-e-encode ka ng boys, tapos di mo naman tansyado kung gaano karami, di mapapahamak lang din yung dito, laman. Which is, laman na neto is limited with 50. Ngayon, gusto mong bawasan, huwag ka magdi-delete, i-hide mo na lang. Bawal po tayo mag-delete sa kahit na anong forms. Dahil magkakaproblema tayo sa formula. Ang ginagawa lang po namin, nag-hide lang po kami. Halimbawa may sobrang ganyan, hinahide lang po namin. Ganon din sa class record. Kasi ang class record may formula. Sa kahit na anong class record pa yan, pag may dinilit kayo, automatic yun masisira yung formula niya. Kaya huwag kayo basta-basta magdi-delete. Mag-hide lang po tayo. So ito yung boys natin hanggang 30, hide ko lang para mas madali makita. Then, ito yung sa girls. Copy-paste lang din natin yung nakuhang score ng girls dito sa automated class automated temporary card.
So, madali lang naman siyang sundan. Practice na po kayo. Ulit, paste values. Sa lahat ng ginagawa ko, pag nag-encode ako ng grades, at pag nagpe-paste ako ng grades, laging paste values. Ganon din sa pangalan, LRN. Lahat naka-paste values. Right click, paste values. Alam nyo kung magiging dahilan kapag hindi siya naka-paste values? Kung meron siyang naka-save na formula doon, pati yung formula niya maaapektuhan. Mape-paste pati formula, which is magiging apektado yung ibang files. Forms, sabihin na natin yung ibang forms. Kapag nag-paste tayo ng basta-basta ng hindi naka-paste values. So ito, sir, ano ba to? May data entry. Ang tinitignan natin ay SF18 at 5. Sa data entry kasi na to, lahat yan magre-reflect na dito sa ating SF18. You are navigating SF18 boys. Wala ka nang gagalawin dyan. Ayan. Automatic na po siya. Maliban lang dito na iba yung ano. So, ayun. Inano ko na lang. Yan. So, pansin nyo, no? Automatic na siya mag-encode dito. Depende nga lang kung gaano karami yung iyong subject na tinuturo. Depende sa school. Ayan. Dun lang tayo magkakaproblema. Kung meron kayong SF18 na kailangan ay depende sa dami ng subject na ilalagay. Nga pala. Punta tayo sa SF18. Ito yung SF18 boys natin. Wala na tayo ditong tab. Lahat nandito na yung encode. You are navigating SF18 girls. Ngayon, magdadagdag You ka. are navigating data entry. Magdadagdag ka ng names. Balik tayo sa SF18. You are navigating SF18 boys. Naka-hide lang po yan. Yan ay automatic as dami lang ng 50. Ganon din sa girls. You are navigating SF18 girls. Yan, hide lang natin. Sa amin kasi ang ICT, sa ICT, napakarami talaga ng boys kaysa sa girls. Ayun. So, nasa 50 yan mahigit. Kaya kung mas marami ang girls mo, mag-unhide ka lang muna dito. Automatic na po yan. Then, ito yung SF5. You are navigating SF5. Which is, automatic na din lahat yung names nito ay magsasend dito. Hindi mo na kailangan pang mag-type. Automatic na lahat siya galing sa data entry. Kasi may sticker. You are pa navigating tayo. sticker. Yung sticker natin, yun yung nilalagay natin sa folder. If ever na ganun kayo mag-encode or sinusulat nyo na lang, depende yun sa inyo. And so, lakihan natin. Ito yung master list. You are navigating master list. Yan ang master list natin, which is automatic na rin magne-names galing dun sa ating ganito. Depende ulit sa dami, no? So, unhide ka lang ulit. Yan, 50-50 yan. 50 dito sa girls, 50 sa boys. Kaya kung meron kang dami ng estudyante na hanggang dun lang, hanggang dito sa 50 ang boys, o kaya 12 lang yung hide ka na lang po. So, close natin tong
SF80 natin. Nabuksan na natin yung SF10. Meron na rin tayong grading sheet. Alam na natin yung sa grading sheet. Alam na natin gamitin yung temporary card. Alam na natin gamitin yung SF9. So, submit lang to sa SF10. At meron tayo ditong scratch. Pero parang hindi ko pa gustong ipagamit. Kasi nasa sa inyo kasi yun kung gusto nyo nang idiretso sa card. So, scratch paper lang din talaga siya. Which means, maglalagay ka dito ng names. Maglalagay ka dito ng score. Pero pwede mong isubmit sa class record. Once na malamnan mo to, pwede ko mag-send sa e-class. Ang kagandahan nito, wala na siyang formula. Deleted na yung mga formula nito. Ang magsasubmit lang nito yung scoring. As mas madali na rin ka mag-encode kasi remove na yung mga formula dito. Mas madali mong makikita ngayon yung score ng estudyante. Halimbawa, naglagay ka dito ng 15. And once na i-submit mo to, isasubmit mo yan dun sa class record mo ng first quarter. Actually, first quarter lang pa lang to. Ayan. Ito ay ongoing pa yung project na to, hindi ko pa to depende na lang kung gusto niyo pong gamitin.